So before May ends, let's rate some books that I read last April and May while eating siniguelas. So, disclaimer lang ha, yung rating ko is non-technical. So, if there are any loopholes sa stories or hindi maganda masyado yung writing ni author, if I enjoyed it, then I'll gonna rate it na mataas or mababa. Basta depende lang siya sa, yung rating ko is depende sa reading experience ko. So, yun. So, dahil goldfish ang ating memory, may mga notes a catch. First on the list, Project Hail Mary by Andy Weir. Basta yun. I rate this 4 out of 5. Yung story nga is, there is this teacher turned astronaut, which is Ryland Grace, who wakes up alone in space with no memory of who he is or why he's there. So habang bumabalik yung memory niya, doon niya na-realize na he has a mission to save the Earth. So along the way, na-meet niya si Rocky. So the book is super interesting. Maganda yung flow ng story niya, pero I have this feeling na napakadami niyang parang scientific terms na medyo dragging na siya. So may mga times na parang nabobore na ako, minsan nakakatulog pa ako. Yung nakatulong sa akin dito sa book na to para malagpasan ko yung phase ng medyo nabobore na ako is I did immersive reading. Yung audiobook ng Project Hail Mary is a must. Sobrang funny nung narrator, and then at the same time, he added so much personality dun sa story na nakadagdag ng na naging mas entertaining yung whole experience niya. Kaya the next 4 are all thrillers na. And I think yung thriller books talaga yung nagpapabilis ng reading slump ko. Mas lean towards ako dun sa ganung type ng books. Thriller books talaga ako. So, I think ito na yung era ko na thriller girly na ako. Next on our list is The Housemaid by Frida McFadden. So, I rate this 4 out of 5 as well. Yung story niya is si Millie, a woman trying to start over who gets hired by Nina and Andrew Winchester as their house help or housemaid. At first, parang perfect nung family nila. Pero habang tumatagal, medyo nagiging weird and uncomfortable na yung living situation niya because, ayun nga, medyo weird yung mag-asawa. Ito naman, super, fast-paced nung story niya. Bingeable din siya. Tsaka, tipong ito yung talagang kahit hanggang madaling araw, babasahin mo siya kasi parang gusto mo nang malaman, ano ba nangyayari? Ba't ganun? Ganun yung, niya, yung atake ng story niya. So, medyo mahirap siyang, parang tigilan sa pagbabasa. Parang ito yung sinasabi nila, parang popcorn book. Ganun ba yun? Basta yun. Ayun. Kaya, nag-enjoy ako dito. 4 lang siya kasi, parang over the top na part sa akin na, gano'n. Ayun. Pero, overall, nag-enjoy naman din ako. Yung next is another Frida McFadden, which is Never Lie. So, eto 5 out of 5 for me. I know, may nakikita ako or nababasa or napapanood ako na hindi nila nagustuhan to. So, medyo mixed review yung, book na to. Pero sa akin, the twist really got me. So, eto, bet ko siya. Overall, bet ko talaga siya. So, yung story naman nito is si Trisha and Ethan are newlyweds na na-stranded sila sa remote house of a psychiatrist na nag-disappear sa Earth 3 years ago. So, si Dr. Adrian Hale. So, bahay ni Adrian Hale sila na stranded. So, while exploring the house, si Trisha, she discovers old cassette tapes from Dr. Hale's patients' sessions. And each recording slowly reveals unsettling secrets. Ganon. Doon umikot yung story. Super fast-paced siya. And then,
yung twist talaga dito na gusto ko, kaya 5 out of 5 siya sa akin. So, bala na lang yung mga hindi nakagusto dito. Basta gusto ko siya. Tapos, ang usapan. The next book that I finished is Hidden Pictures by Jason Reculak. Yung story nito is si Mallory Queen, which is a recovering addict, started a new job as a nanny for a little boy named Teddy. Everything seems perfectly normal until yung drawings ni Teddy is nagiging darker and a bit disturbing na. So, doon nagsimula na maging eerie yung story for me. Give this 3.5 out of 5. So, don't get me wrong, maganda yung story niya. Nag-enjoy pa rin naman ako. Pati yung twist niya, swak na swak sa panlasa ko. Pero meron lang siyang element dito sa story na to na hindi siya for me. Hindi ko siya nagustuhan. Pero overall, okay naman siya. Yun lang talagang specific plot na yun, yung medyo, hindi ganun yung hinahanap ko sa thriller books. So, yun lang naman. Kaya medyo mababa. Pero, maganda pa rin siya. Maganda yung story. At saka, plus points din because yung book has the illustration of the drawing. So, hindi ka na mahihirapang mag-imagine kung ano yung drawing. Kasi andun na. Naka-drawing na dun. Nandun sa picture. Nandun sa book. The last book that I finished for the month of April and May is The Husband's Wife by Alice Feeney. I rate this 4 out of 5. The story follows Eden Fox, who comes home one day only to find out that there's another woman living her life, while her husband, Harrison, insists na yung stranger na yon is yun yung wife niya, di ba? Parang ganun. Basta yun. Basta parang ako si Eden Fox, kunyari. Tapos, umalis lang ako sa bahay namin ng ilang oras. Pagbalik ko sa bahay namin, may ibang babae na kiniklaim niya na siya daw si Eden Fox. Tapos, nandun yung asawa ko, tapos sinasabi niya, yun nga rin yung asawa niya, yun daw si Eden Fox. Yun, ganun. Ganun yun. What I like about this book is, hindi siya predictable. Parang kahit nasa kalagitnaan ng libro na ako, hindi ko alam ano nangyayari. Ano bang twist nito at the end, ganun. Kaya medyo, siya, parang mabilis ko siyang natapos basahin. Kasi nga, gusto ko nang malaman, bakit ba? Ano bang nangyayari? Bakit ba hindi niya yun wife, pero wife niya yun? Ganun. Ayun. Kaya, okay to. Okay din to. Pero alam ko may mga mixed reviews dito eh. Kasi nga daw, parang may mga loopholes kineso. Pero yun nga, sabi ko nga, wala akong pakialam sa loopholes. Basta, nag-enjoy ako. Finish. Ganon. I-rate ko siyang mataas pag nag-enjoy ako. Ayun. Tapos, parang nakadagdag pa dito. Yung immersive reading din ako dito. Yung may audiobook ako habang binabasa ko yung Napaka-interesting ng audiobook niya kasi may mga sound effects. Tapos, parang dalawa yung narrators, isang lalaki, isang babae. So, parang first time kong maka-encounter ng audiobook na, ayun, may mga sound effects pa siyang ganun. So, yun. That's all for my review. Bye. Ang awkward.